Ito ang isa sa pinakabagong bundok na makikita dito sa Tropical Island at sa bundok na ito ay sobrang ganda at maaliwalas pag pumunta ka dito. Nice. Nag-hiking kaming dalawa ni tatay dito mula madaling araw at hanggang sa magliwanag na. At habang naglalakad kami paakyat ay di namin expect ang makikita namin dito kasi nakita namin itong isang abandonadong camper van. Pagod na ako, bossan. Kanina pa tayo naglalakad. Habang naglalakad tayo, parang humihiwala yung binti ko eh. Parang ayaw ko na ata, boss. Lalabas na ata yung almoranas ko. Naubusan ako ng hininga. Ayaw ko na, boss. Pahinga muna tayo. Oo nga, mukhang matagal-tagal din yung pag-akyat natin kanina hanggang dito napapagod na din ako tapos medyo tumatarik na din yung araw. Ano sa tingin mo tayo dito na lang kaya tayo magpahinga at tambay muna? Naku, wag dito, boss. Tabingi yung lupa. Tapos pag napasarap yung pahinga natin, tapos nakatulog tayo, baka sa baba na tayo gigising, boss. Ang mas malala pa nun ay baka nga hindi pa nga tayo magising, boss. Oo nga, may point ka naman, pero ang tanga naman pag nahulog pa tayo dito wala naman sigurong kapre na tutulak sa atin. So kung ayaw mo dito, tay saan naman tayo? Basic lang yan, boss. Nakikita mo yung mapuno sa baba. Subukan natin tignan, boss. May nakita kasi akong may lawa. Baka meron tayong mapapala dyan. Ah, grabe naman, kakaakyat lang natin dito tapos ngayon bababa na naman, pero sige tay. Maganda yan, boss. Kanina paakyat tayo papuntang langit. Ngayon naman pababa papuntang impyerno. Solid ka talaga tay, kahit sabi mo kanina parang hihiwalay na yung binti mo sa pagod tapos kaya mo pang magbiro. Kaya mag-ingat ka na lang at gayahin mo ako kung paano ako maglakad pababa sa mabatong daanan, baka mahulog ka pa sa maling tao. Naku, boss, pas na ko dyan. Sa pag-ibig-ibig na yan, matanda na ako para dyan lumalaylay na to sa akin eh. Ikaw, boss, tumitigas pa ba yan sa'yo? Teka tay, nakikita mo ba nakikita ko? Teka lang, boss, bumababa pa lang. Okay. Ay oo, boss, kita ko, naputek, may nakatira ata dito. Oo nga tay, tara tignan natin. Naku, boss, matanda na ako, di natin alam kung ano yung nakatira dyan, baka patibong yan eh. Gaya nung nakikita natin sa pelikula. Ever see this really old movie, Aliens? Kita mo yung maliit na bahay, parang bahay sa mangkukulam, boss. Kakapanood mo yan ng mga horror movies tay kung ano-ano na pumapasok sa isipan mo. Teka lang, boss, grabe ka naman, baka may maapakan kang landmine dyan, boss, wasak talaga tayo dito. Pero tignan mo to, boss, parang hindi ata ta bahay, parang kubeta ata ito. Tapos malaki yung pintuan kumpara sa size ng tao, parang kubeta ata ta or bahay nga sa halimaw, boss Han. Eko beta pala yan ni Shrek tay, yung napapanood natin noon sa TV nung bata pa tayo. Ay oo nga, boss Han, yung kay Bumblebee ata yun. Pero ito ata pinakamagandang makikita natin dito ngayon, di ba tay? Sobra pa, boss Han, pero bakit kaya andito yan? Siguro may nagcamping ata dito, tama ba ako, boss? Pwede din naman, pero ang tanong ngayon, bakit ito naiwan or ibinandonado na lang ito dito? Sa tingin mo tay, ano kaya ang rason? Baka ano, boss, noon meron talagang mga pamilyang naninirahan dito mga ilang taon na tapos yung kubeta na lang natitira na gagawin ko na lang na ebidensya. Tapos baka iniwan na lang siguro nila dito, boss, kasi lumipat na yung may-ari or may kumuha na sa kanila kasi ganyang truck, boss, pwede nang tirhan eh. Pwede ding sa kalumaan na din, boss, tapos di na talaga umaandar kaya di na lang pinilit tapos iniwan na lang sa may-ari. Pero di ako sigurado, boss, kung may sakto ba sa mga rason na sinabi ko, baka nga mas malala pa nga yung rason talaga kung bakit ito naiwan. Ay teka lang, boss Han, nang iiwan ka na naman. Tama ka tay, baka walang tamang sagot sa mga binigay mong rason, pero para sa akin I think yung dahil sa kalumaan na sa truck. Kasi di ba pansin mo din na yung mga ganyang truck ay pang 90s pa tapos sa panahon ngayon bihira na lang natin yan makikita sa daan. Kaya para sa akin baka tumirik na yan tay dahil sa kalumaan at di na naayos kaya walang ibang no choice ang may-ari kundi iabandonado na lang. Grabe talino mo, boss. Inulit mo lang sinabi ko ah. Di joke at baka nga, boss Han, kaya iniwan na lang dyan kasi pinatay yung may-ari ng van na yan. Paanong pinatay eh, wala nang ibang tao dito eh. Ay yung ibig kong sabihin, boss, yung time nakakapunta lang nila dito tapos di nila alam na may mga carnival palang naninirahan dito kaya ayun pina na sa ulo. O baka nga kinain sila, boss. Grabing imahinasyon na naman yan tay. Yung sa ano, boss Han, nakita mo na ba yung Wrong Turn na movie yung mga pangit?
Baka nga totoo yun, Boss Han, tapos dito yun nangyari kasi pansin nga, di ba ganito naman talaga yung nasa wrong turn, mapuno or nasa kagubatan sila naninirahan. Ayan ka na naman tay, puro na lang tayo hula dito, ang importante baka papaldo tayo nito. Sige, sabihin na lang natin na iniwan talaga ito sa may-ari, boss, at total andito na tayo at baka tayo pa nga unang nakakita nito eh. Ano plano mo, Boss Han? Sa tingin mo tay, makukuha kaya natin ito dito? Paano naman natin yan makukuha, boss? Di na ata yan umaandar, tapos kita mo naman halos kinakalawang na lahat ng parte sa truck. Tapos pag nakuha man natin yan dito, ano gagawin natin? Tapos parang di nga pa ata natin yan maiaalis sa tubig. Wait lang tay, try mo nga buksan yung pintuan. Nakalock, Boss Han. Bakit, ano ba gagawin mo? Wala lang, gusto ko lang tignan yung loob niyan kasi hindi pa talaga ako nakakakita kung ano yung itsura ng interior nito sa personal. Pero nakita ko na yung loob nito kaso sa online lang. Iba kasi pag sa personal titignan. Oo nga, Boss Han, tama ka. Basagin na lang kaya natin, boss, total iniwan na lang nila ito. Naku tay, wag muna sa ganyang paraan, baka nga pag ibebenta na natin ito wala nang bibili. Naku, wala na talaga, boss, kasi mga ganyang kotse pang engot na lang yan ngayon. Tarantado ka talaga tay, kahit saan ka ilalagay. Pero boss Han, ano ba plano mo, buo ba natin ito ibebenta or babaklasin ba natin ito dito? Pag buo yung pagbenta natin ito tay, medyo mahirap talaga yun kasi sa generation ngayon marami ng mas maganda dito kaya mahihirapan tayo nito may benta. Tignan mo nga hindi natin alam kung ilang taon na to andito pero kita mo buo-buo pa yung parte niya. Tapos may rocket pa nga yan sa bintana. Pero boss, pansin mo ba may mga sulat-sulat sa dingding niya yung mga bandal at saka yung rocket na guhit sa bintana? So ang ibig mong sinasabi ay meron ng ibang tao ang nakakita nito bukod sa atin, tama ba ako? Yes, boss, kasi kung iisipin mo kung hindi ganyan yung itsura ng van nung iniwan nila, paano nagkasulat yung dingding sa van kung tayo pa ang nakakita, diba? Lintik talino mo tay. Wait lang, boss, nakita mo din diba yung nakasulat sa harapan na bintana yung for sale? Oo tay, kanina ko pa din yun nakita nung unang dating pa lang natin dito. Baka may ibang purpose na iniwan ng may-ari itong van nila, boss, tapos nilagyan nila ng for sale, baka sakaling may makakita tapos gusto bumili. Eh wala naman akong nakitang contact number na nakadikit dito. Tama ka, boss, wala. Pero tay, kung dito natin ito babaklasin, kung mababaklas pa ay siguro makakabenta tayo ng ibang parte at yung iba ay hindi na mabebenta. Oo nga, boss, kasi parang di na talaga makikinabangan sa kalawang pa lang eh. So final decision mo, boss, ano plano mo? Okay, so ganito yung magiging mangyari sa mga plano at gagawin natin tay. Okay, so ang pinakauna na naisip natin ay ibebenta natin ito ng buo. As in buong truck talaga. Okay. Pero pag naayos natin ito dito at maibababa dito sa bundok at ibebenta natin online or sa personal at pagkatapos kung merong bibili paldo na agad tayo. Kung ibebenta mo, boss, ng buo, magkano naman presyo mo? Dahil minsan at wala nang gaanong truck na makikita natin ngayon ay ibebenta ko siya ng 150,000 to 200,000 pesos. Naku, sobrang baba naman yan, Boss Han. Oo, tama ka kasi pag ginawa kong mahal ay panigurado walang bibili nito at iisipin nila agad na mas maganda na bumili na lang ng bago at high-tech pa dito. Okay, Boss Han, at paano naman kung wala talagang bibili, ano ibang pwedeng gagawin natin dito? Plan B natin ay simple lang kundi sa junk shop ang aabutin nito sa... Is Giga? Who the is Giga nigga? Hoy, anong ginagawa nyo dito ha? Manggugulo na naman kayo. Buti akala ko panaginip lang yung ingay. Paglabas ko kayo palang mga totoong mga putang Grabe, nakakagulat ka naman lo, biglaan ka na lang lumabas dyan sa abandonadong truck. Oo nga, nakakagulat ka, Lolo, akala namin walang ibang tao dito. Nakakagulat ba ako? Mas magugulat kayo pag nilabas ko yung shotgun ko sa loob, boy. Ay grabe ka naman lo, hindi naman kami masamang tao at hindi rin kami ganyang tao lo. Oo nga, Lo, kumalma ka lang, nagha-hike lang naman kami ni boss, gusto namin magpahinga kaya ayaw nakita namin ito. Wala akong pakialam kung napadpad kayo dito, mga putang yo. Tapos isa pa, ang himbing ng tulog ko tapos didisturbuhin nyo lang ako dito. Pambira naman Ay pasensya na lo kasi akala lang talaga namin na wala ng tao dito kasi nag-ikot-ikot na kaming dalawa ni tatay dito tapos tinignan din namin yung loob sa truck mo tapos wala kaming nakita sa loob. Hala ka, wala talaga kayo makikita dyan sa bintana kasi kita naman sobrang dumi na. Pambihira, nakadisturbo na nga kayo sa pagtulog ko, ang bobo nyo pa. Ay grabe ka naman makapagsalita ng bobo sa amin lo, hindi naman kami masamang tao at tao lang din kami nagkakamali.
Oo nga lo, medyo pagod lang din siguro kami kakaakyat mula pa kanina kaya pasensya na. Ay wala na akong pakialam kung matalino kayo or bobo. Tapos ano yung narinig ko kanina na ibibenta niyo itong bahay ko? Ay grabe, bahay mo pala yan lo at ikaw pala ang may-ari niyan. Ay hindi bahay mo, gusto mo ba? Tapos umalis na kayo dito sa harapan ko. Baka ano pa yung magkagawin ko sa inyo ha? Baka tuluyin ko talaga kayong barilin sa shotgun ko. 10 pa naman ang bala lumalabas nun. Oo, ano gusto nyo? Tigdilima kayo dito. Ay hindi po lolo, pasensya na at teka lang muna. Papalag ka pa talaga. Mahirap ba sundin at mahirap ba intindihin yung sinabi ko sa iyo ha? Ay hindi naman sa ganun lo, yung sa amin lang ay maintindihan mo din yung paliwanag namin sa'yo. Papalag ka nga talaga. Sige, dahil matigas ang ulo nyo at hindi kayo nakikinig sa akin. Kaya ngayon babasahan ko kayo ng Latin. Sabihan kita ng Latin? Hanggang mag-asa, ano man sa naman yung gila. Santo Domingue! Nangireview ko. Ayan, pag-uwi nyo, lulubo na yung itlog nyo. Ay grabe ka talaga sa amin lo, totoo ba yung pinagsasabi mo kanina? Papahinga nga lang kami dito eh. Totoo talaga yun, pero hindi ko naman medyo nilakihan talaga. Mga ano lang, mga medium, ganon, oo. Pagka kasi pumutok tapos magka-infection, baka mas mauna pa kayong pumanaw sa akin. Ay grabe ka naman lo, may pa-size pa talaga yan. Ano yan, parang nag-order lang kami ng pizza niyan lo ah. May small, medium, large at extra large. Swerte nga kayo na medium lang yung inorasyon ko. GG talaga kayo pag extra large yun. Ang inaan namin yung satsat. Umalis na nga kayo dito. Papagtripan nyo naman yung kotse ko or bahay ko ha. Ay grabe ka naman lo, baguhan pa nga lang kami dito nakapunta at ngayon pa nga lang namin yan nakita yung bahay or truck mo. Oo nga lo, wala pa nga kaming ginagawa dyan makapagbentang kasamin. Eh bakit hindi ba kayo isa sa mga nag-hike din dito na napadpad tapos pinagtitripan tong kotse ko? Yung sa nakikita yung mga yung mga sulat-sulat na yan. Putik kayo talaga. Ay naku lo, bakit naman namin yan gagawin eh, kakasabi lang namin na mababait kami at isa pa first time pa lang namin ni boss mag-hike dito at gusto lang namin talaga magpahinga. Yes naman lo, totoo sinasabi namin, wala talaga kaming alam kung ano yung sinasabi nyo tungkol dyan. Pagkakaalam lang namin ay inabandona na yung truck mo. Ganun ba? Kung totoo man yung sinasabi mo, abay pasensya na kayo kung mainit yung ulo ko. Kasi na-trauma na talaga ako sa mga nag-hike tapos napadpad dito. Ay ganun ba lolo? Oo. Abay pasensya na din kung nakadisturbo kami sa'yo sa pagtulog mo, akala lang talaga namin na wala ng tao kasi alam mo na kinakalawang na yung truck, mukhang wala nang nagmamay-ari ganon. Ay, pasensya na talaga kayo kasi hindi talaga yung ganyan yung original na itsura niyan. Medyo talaga yan, kalawang lang talaga yan tapos walang sulat-sulat. Tapos simula nung merong nag-hike na mga napadpad dito, pinagtritipan nila pag wala ko. Oo. Kaya pasensya na kayo kung napagbintangan ko kayo dito Ay ganun ba lolo? Sige, wala namang problema at maraming salamat din na sinabi nyo yung pangyayari about dyan. Oo nga lo, akala nga namin katapusan na namin eh. At kung totoo man na mabait kayong dalawa, pwede bang malaman yung pangalan nyo? Ay oo naman lo, ako nga pala si Han at ito naman si tatay kasama ko sa pag-hike. Ikaw naman lolo, ano naman pangalan mo? Ay ako nga pala si Chino. At tawagin nyo na lang akong Lolo Chino. Ay ganda naman ng pangalan nyo lo, parang pang Chinese. May lahi po ba kayong Chinese lo? Oo, may lahi akong Chinese. Half Pinoy at half Chinese ako, kaya gano'n yung pangalan ko. Ay grabe, ganyan-ganyan ka lang lo, tapos may lahi ka pala at ganda pa ng pangalan mo, so ano naman yung full name mo naman lolo? Yung full name ko? Yung pangalan ko ay Chino. Tapos yung middle name ko naman ay Pa. Tapos yung apelido ko ay Ko lang. Ay wait lang lo, medyo mahina yung pagkakasabi mo. So yung pangalan mo ay Chino tapos yung middle name mo ay Pa tapos yung apelido mo ay Ko. As in letter C at O lang. Tama yung pagkakarinig mo at pasensya na, medyo nabubol kasi ako pag nagsasalita kasi kulang-kulang na yung ipin ko. Ay okay lang naman lo, naintindihan lang naman namin yan ni boss at so kung babanggitin yung buong pangalan mo ay Chino Paco. Ay
Ay wait lang lo, parang ang weird naman ng pangalan mo. Parang ang bastos naman kung babasahin ng buo. Oo nga, parang pangmanyakol naman yung pangalan mo, lo. Ay hindi yang bastos, sa tigit sa lahat hindi yang pangmanyak. Sadyang ano lang, binasa nyo lang na padumi sa isip nyo. Kayo talagang mga bata, kung ano-ano nang iniisip. Ay ganun ba lo, mukhang di naman ata totoo na may lahi ka at gawa-gawa mo lang yung pangalan mo. Oo nga, lo, at sige nga kung totoo man, magsalita ka nga ng Chinese. Ay pambihirang mga bata to, ayaw talaga maniwala, kailangan pa talaga ng pruweba. Ano ba yan? Sige, ito na nga. Ni hao. Ay grabe naman yun lang yung alam mo at parang di naman ata Chinese yan, lo. Ay nako, salitang Chinese yun. Ibig sabihin nun ay hello, ni hao. Hello yung ibig sabihin nun. Sige nga lo, isa pa nga yung nagsasalita ka talaga. Ay pambihira. O sige, ito pa isa. Sinsa, ay so kilakin sukalat tato ni takotan so wala. Parang di naman ata salitang Chinese, lo, ah. Parang yung inorasyon mo lang kanina eh. Oo nga, mukhang gawa-gawa mo lang, lo, parang salitang Chinese pang tanga. Naku, Chinese talaga yun. Ang ibig sabihin nun ay, umalis na kayo dito bago ko pa kayo barilin. Ay grabe ka naman lo, akala ko ba hindi yun totoo? Ay ano ka ba? Joke lang yun, siyempre. Di ka naman mabira. Ay di bali na nga lo, ilang taon ka na ba at ilang taon ka na nakatira dito? Ano, hindi ko medyo marinig yung sinabi mo. Pasensya na, medyo bingi na talaga yung lolo mo. Ay pasensya na lo, at ang sabi ko ay ilang taon ka na po ba at ilang taon ka na nakatira dito sa lansangan? Ah, ganon ba? Ano, sa pagkakatanda ko, 80 years old na ako. Tapos, nakatira ako dito mga 10 taon na. Diyos ko. Ay grabe, tanda mo na pala lo, sa ganyang edad mo ganito na yung naging sitwasyon mo, bakit ikaw lang mag-isa lo at meron ka bang pamilya? Aba, ang dami mo namang tanong, Otoy. Huwag ka na magtanong tungkol sa buhay ko. Nananahimik yung buhay ko dito eh. Tapos pupunta lang kayo dito tapos madami yung tanong. Ay pasensya na lo, na curious lang talaga ako at lalo na first time namin makakita ng abandoned dito na truck tapos may nakatira pa. Total, andito na kami, lo, at di naman kami mananakit pang kaibigang tanong na lang, lo, na gumagana pa ba yung truck mo or sinubukan mo na ba yan paanda rin? Anong klaseng tanong yan? Pag gumagana yan, hindi ako dito pwesto. Bobo ka ba? Tapos, sinabukan ko na yan paanda rin, pero hindi na talaga kinaya ng sarili kong mga lakas. Tapos, kaya yun, wala na, hindi na talaga kinaya, kaya ganyan na yung naging pwesto niya. Oo. Kaya, ano ba? Tangina mo. Ay grabe ka naman magmura lo, pang ilan na yun mula kanina pa. Di bali na ipakilala mo naman kami sa camper RV mo lo, ngayon pa lang kasi kami nakakita ulit ng mga lumang truck, pero yung ganitong klaseng truck ay first time pa talaga namin makita ito. Grabe lakas tama nung nagguhit niyang baby rocket sa bintana, Boss Han. Okay, sige, papakilala ko sa inyo itong truck ko. Ay grabe ka, lo, nilakad mo lang yung tubig kanal na parang malinis lang. Hindi ka ba natatakot yan magkasakit lo? Ako matatakot. Ako, yung mga bakterya yung natatakot sa akin. Yung mga nakikita nyo ngayon dyan, swimming pool ko lang yan. Tapos 10 taon ako dito, tapos hindi ko pa naranasan magkasakit, di ba? Sila dapat tumatakot sa akin, kaya ngayon, mga bata ngayon, ang bilis magkasakit, isang palo lang, wala na, nasa ospital na. Ay grabe ka, lo, tibay mo pala, swimming pool mo lang pala yan, tapos hindi mo pa maranasan magkasakit sa loob ng 10 taon mo dito. Oo nga, lupit mo lolo Chino, tapos saan naman galing yung tubig niyan, gawa mo din ba yan? Yung tubig dito, galing lang ito sa tubig ulan. Ay teka lang lo, tignan ko nga ulit dito sa taas kung gaano kalaki swimming pool mo. Ay teka lang, boss, nang iiwan ka na naman. Wait lang tay, sa tingin mo nasa matinong pag-iisip pa ba yan si Lolo Chino? Tatanungin ko nga din sana yan sa'yo, boss eh. Kaso lang nakakausap naman natin siya ng maayos at naintindihan, pero yung ugali lang ata niya yung hindi natin medyo maintindihan. Mukhang kalahating kabutihan at kalahating kabaliwan, boss, kasi nakikita mo naman ngayon linakad lang yung tubig na kulay green, parang sa paningin niya nasa Boracay siya.
Oo nga tay, pero okay lang yun as long as kinakausap natin siya ng maayos. Pero di na ata natin yan makukuha yung truck tay, plano-plano pa tayo kanina pero may nakatira pala sa loob. Baka papayag siya boss kung bibili natin yan, ano sa tingin mo? O di kaya boss, ihahatid na lang natin yan sa Diyos Total, ilang ubo na lang yan, tigok na yan. Ay grabe ka naman tay, kita mo naman yan 80 years old na pero ang tibay pa, baka tayo pa dalawa matitigok niyan eh. Ay naku boss, mahaba na buhay niyan sa mundo, kaya na natin yan. Ay wait, teka lang tay, ibang plano naman yan sa'yo, andito lang tayo para mag-hike diba, hindi para gumawa ng illegal. Ay bahala ka nga dyan tay, ako na lang magtatanong kay tatay kung ano sagot niya. Ay wait lang boss, joke lang naman, eh hintayin mo ko boss. Wait lang boss, biro lang naman eh. Siyempre di ko gagawin yun, kilala mo naman ako, mabait akong nilalang. Ay wait boss Han, seryoso mo naman. Wait lang boss, biro lang naman ako, na bahala dumiskarte kay Lolo Chino dyan. Nakita nyo na ba kung gaano kalaki yung swimming pool ko? Ay oo lo, nakita na namin ni tatay, medyo malaki-laki din pala lo, di ba tay? Oo lo, malaki-laki. Diba? Sana tumalo na lang kayo doon nung pumatong kayo sa bato. Para makaligo din kayo kahit papano. Ay naku lo, wag na lang, baka magka-leptospirosis pa kami niya ni tatay. Oo nga, pero lo, may huling tanong kami sa'yo, baka maging masaya ka or ano man yung isasagot mo, nagbabasakali lang naman. Anong leptospirosis pinagsasabi mo? Watch pa ko lang yan eh. Pero ano ba yung katanungan mo tay? Ay ano lang lolo, payag ka ba bibili namin yung truck mo? Ano sabi mo? Bibilin mo yung truck ko? Ako, pag binili mo yan, saan ako titira? Wala na akong bahay. Magkaroon naman ng budget nyo kung bibilin nyo yan. Ay magkano nga yun boss Han, yung sinabi mo kanina? Ano lo, mga 150,000. 150,000. Naku, anong mabibili ko niyan? Pintuan lang yan. Tapos, kita mo ba yung kubita ko na yan? Ilang bagyo na dumaan dyan pero nakatayo pa rin. Diyos ko, kung ganun lang naman kalaki yung budget mo, abay wag na lang. Mas mabuti pang dito na lang ako kasi total, sobrang tagal ko na naman dito nakatira. Kaya umalis na lang kayo dito ha. Nangaagaw pa kayo ng bahay. Ay ganun ba lo, what if lo gawin naming 200,000 o ayan, may buong bahay ka na siguro niyan. 200,000? Nako, kahit kalahating milyon pa yan, ayoko. Tapos, ako pa magbubuo ng bahay ko. Ano kala niya sa akin, engineer? Nako, wag na lang. Mamamahinga na lang ako dito kaysa dami-dami ko pang gagawin dyan. Ay ganun ba lo, sayang naman laki na offer namin eh. Nga, alam ko naman na malaki na yon. Kaso lang, marami na kasi kaming pinagdaanan dito. Kaya alam mo na yung pakiramdam na parang ayaw mo ibigay sa iba, di ba? Eh oo nga lo, may point ka naman. Eh kahit ako sa sitwasyon mo, di ko rin ibebenta sa iba. Pero what if lo, aayusin na lang namin yan para sa'yo? What I mean is parang ere-restore namin ni tatay yan or bubuhayin. Mukhang magandang idea yan, boy. Pero may bayad na naman yan, di ba? Ay nakulo, hindi namin kayo sisingilin syempre, kahit piso, hindi basta papayag ka lang na gagawin namin yun, abay yun na yung maganda. Kasi sa sitwasyon mo na yan, nakakaawa ka, lalo na dyan ka lang sa lumang truck mo nakatira, kaya mas maganda siguro pag aayusin namin yan at papagandahin para sa'yo. Ganon ba? Kung ganon naman yung plano nyo, abay, paano ako tatanggihin yan? Mas maganda nga yun, di ba? Pero paano naman yan sisimulan? Ano yung una nyong gagawin? Hindi naman to gumagana. Ay walang problema yan lo, basta si tatay marunong yan mag-ayos-ayos ng mga kotse, kaya kayang-kaya niya yan, at since hindi na yan gumagana, abay dito na namin yan papaganahin. Yes naman lo, pero walang kasiguraduhan na mabubuhay ulit or tatakbo pa yung truck mo kasi alam mo na ilang taon na nakatambay dyan. Ganon ba? Abay maganda yan. At kung ganon man, abay dito na kayo sa milong. Tapos bukas yung nagagawin kasi maghahanap ako ng pagkain ngayon. Abay sige Lolo Chino, maraming salamat at pumayag naman kayo, gagawin namin lahat, ma-restore namin yan.
Drop in the money pop shop for a living and baby gon' smell blood tread every minute road wave when the people no feel when I hit it every time I see a beat I hit it to the cannon and nobody give a fuck about the rules eat it get a plums I'm a two I'm a cool but making this no boo when I'm spending it scared I didn't fuck again so really anyone nothing but my name man I don't give a fuck about a motherfucking dough I'm a Buddha we the sticking hate your motherfucking dough Boys and girls you doing alright we wanna freak out have a good time ladies come on raise your hands show me where are all my fans LA chicks just take it down. LA chicks just take it down.